Mr. Byron. My only question is, ano ang ginawa mo to verify na walang galing na utos o walang utos na galing sa taas? We don't have to mention the event. I just want to know. Pangalawang sa tingin kong mali ay yung tanong na kung sino ang dapat mas paniwalaan. Ang mainstream media ba o ang mga influencer? Siguro mas magandang sabihin natin o itanong natin kung ano yung sinasabi. Hindi kung sino yung nagsabi. Dapat sa issue, hindi dun sa tao. Kung meron mang magpapakalat ng fake news sa Pilipinas, walang iba yan kung hindi ang mga politiko sa Pilipinas. Unahin na natin ang ating Pangulong si Marcos, na kung saan sinabi niya na walang baril na pumasok sa KOJC Siege. Lahat ng pumasok na pulis hindi armado. Walang baril, kahit isa. Walang baril, kahit isa. Kahit isa. Were you armed when you entered the premises of the KOJC? General Torre, were you armed when you get inside the compound of KOJC? Sir, yes, we have. Kitang-kita po sa social media, naka-live ang mga vloggers doon. May baril ang mga pulis na pumasok doon. Ako po, naandun. Nakita ko ng aking mata na may dalang mahabang baril si Torre. Ang tanong ay ito, bakit ni isang mainstream media walang pumuna sa maling ito? Alam niyo ang sagot? Simple lang. Sabi nga ni Sir Verhel, organisado ang mainstream media. Organisadong hindi sila pwedeng magsalita kung walang utos galing sa taas. Salamat po. Kasi pag malayang-malaya, ayaw natin ng isang anarchic setup. Pero yung kalayaan naman sa pamamahayag, dapat pinaglalaban yan, bagamat may kaakibat na responsibilidad. Salamat. Hindi ko lang maintindihan sinasabi ni Sir na parang malayang-malaya ang social media. Meron ho tayong batas na pumupulis ho talaga sa bawat social media post. So bakit masasabi nating malayang-malaya na magsinungaling ang mga social media? Kung meron naman din tayong batas na sapat na sa tingin ko, yung sinasabi ni Sir na regulation, sa tingin ko sapat na po ang batas natin para ma-regulate ang lahat ng tao. Sa katunayan, hindi nga po pwedeng gumawa ng batas na laban sa freedom of speech, nasa Bill of Rights natin po yun. Okay. Siguro mula naman sa ating mga panelist, si Ginoong Martin Andanaray narito, meron po ba kayong opinion o tanong? Maraming salamat, Ate Kuning. Magandang gabi po sa inyong lahat. I agree with Sir Verhel na mas organized at mas merong specialized training ang traditional media. But how do you explain the fact na maraming social media political vloggers ang mas sumisikat ngayon kaysa sa mga traditional reporters or traditional commentators? Ito ba nagpapakita lamang na merong pagkukulang sa traditional media? Maaring may pagkukulang. Maaring ding yan dahilan sa kultura. Anong klaseng kultura meron tayo? Meron tayo ang kultura ng butante ngayon. Yung mga partisans, either fanatical or cultish. Pagka yan binigyan mo ng balita na shooting yung kanyang persuasion, tatanggapin yan. Kasi nga fanatical at cultish Pero hindi nag-iisip. Ganun nangyari. Sabihin, indoctrination. Umari po, siguro ang gusto ko masabi dito ay nagkakataon, nasa social media kasi, wala po tayong mga yung tinatawag na time limit o yung mga space limitations ng mga newspaper na, I'm sorry, kinakailangan ganito lang kahaba ang article. So, maraming nangyayari na may mga talagang tunay na bihasa, dalubhasa, talagang eksperto sa kanilang fields na nakakapagpahayag ng kanilang mga kaalaman sa social media. Kaya sila napapakinggan. Katulad ni SAS, for example, SAS Rogando Sasot, when it comes to international studies and relations. So, ganun po. May mga ganung klase mga eksperto na bibigyan sila ng more chance na makapagsalita doon. Thank you. Sagutin ko lamang po yung sinabi ni Sec Martin na bakit mas marami ang umaano sa social media. Nakakalungkot lang na nanggaling kay Sir na parang sinasabi ang mga Pilipino tanga. Pero sa akin, sa tingin ko lamang po, kaya na ang mga Pilipino ay mas nagaano sa social media kasi po, mas nakaka-relate sila. At the same time, they can say kung ano yung nararamdaman nila doon sa specific topic. Unlike sa mainstream media, hindi naman sila pakikinggan. Kasi syempre, isang organisado sila, opisina. Hindi katulad sa social media, mas personal. Okay, eto mga kababayan, pag-uusapan natin yung mainit na usapin kahapon sa debate. Eto yung laban sa mga vloggers at versus mainstream media. So kahapon kasi tinalakay dito or may debate sa News 5 tungkol sa roles ng vloggers sa pagpapakalat ng mga impormasyon. Tinalakay dito mga hamon at oportunidad ng mga content creators sa digital age. So may mga nagsasabi na ang mga vloggers ay mas malaya sa pagpapahayag ng kanilang opinyon. Pero may mga iilan din na nag-aalala na baka ito ay maggamit sa mapanganib na mga sa mga fake news, 'di ba? May mga napapakalat naman talaga ng mga fake news ng mga vloggers. Ewan ko kung anong nasa isip nila baka gusto lang talaga nila ng views. Yung parang
yung magsalita sila parang napaka-harsh ba? Parang wala silang kinatatakutan na may batas, no? Laban sa mga nagsasabi ng mga fake news, ng mga ka-fake newsan. At eto ha, ayon kay Banat Bay, alam kong kilala niyo siya dahil sikat naman ito na vloggers, na content creators. So, hindi dapat daw i-generalize ang mga lahat ng mga vloggers. So, kasali ako doon, no? Hindi raw lahat sila ay may mga intensyon na nagpapakalat ng mga maling impormasyon. May mga vloggers talaga ha, na may malasakit at responsible sa kanilang content. So, isa ako doon ha. Pero syempre, hindi maiwasan ang mga nagsasabi na may mga iilan din na talagang mga vloggers na ginagamit ang kanilang platforms ha para magpakalat ng mga maling impormasyon or mga fake news, di ba? Kabilang banda naman, may mga mainstream media naman din no, na tulad ng KBP or Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas na nagsasabi na kailangan ng mas responsableng pag-broadcast sa lahat ng media platforms. Kasama na ang mga vloggers doon. So dahil ayon sa kanila, kung pati vloggers daw ay magkakaroon ng tamang regulasyon, mas magiging maayos ito. Sa huli no, ang importante talaga, tayo mga audience, tayong lahat ay audience, 'di ba? Nanonood tayo ng mga balita. So syempre, dapat maging mapanuri tayo kasi meron naman talagang mga vloggers na nagpapakalat talaga ng fake news. Isa na doon ha, i-mention ko talaga dito, yang si Mema, parang ano siya, parang yung mga ano niya ha, yung laman ng content niya ay paninirang puri din. 'Di ba? Bakit hindi siya kasuhan? 'Di ba? Napapakalat siya ng mga maling impormasyon, nakikinig siya sa mga fake news. May mga vloggers kasi na napapakalat, doon din siya kumukuha ng mga sources niya di ba? Kasi hindi naman lahat ng mga nababasa natin or napapunood natin ay totoo, di ba? Kaya't kailangan natin alamin din kung saan galing ha, or kukunin yung mga binabalita natin or yung mga pinapaspread natin ng mga news. Kaya kanina sabi nga natin, siguro kaya yung social media influencers ay nasasabing hindi organisado. Dahil unang-una pa lang, meron ditong house rules na huwag babanggitin. Sana ang mga events o tao o okasyon na hindi kasama rito sa itong ating programa ngayon. Pero tanungin ko na po si Mr. Byron. You live to your name. You live up to your name. Banat. So when you said na walang utos galing sa taas, okay, paano mo, o hindi, ano ang ginawa mo to verify this? Meron ko bang pinatutungkalan? Network ba ito? Mainstream ba ito? At ano ang ginawa mong paraan para ma-verify ito para yung sinasabi mong walang utos galing sa taas ay masabi mo sa taong bayan na totoo? Kailangan natin tingnan ng mga pangyayari. Una sa lahat, napaka-obvious. Obvious sa social media, lumabas, kung ito yung pinatutukuyan nyo ma'am, na may baril po ang mga pulis. Yan po. Excuse me po, I would like to cut Mr. Byron. Apa. My only question is, ano ang ginawa mo to verify na walang galing na utos o walang utos na galing sa taas? We don't have to mention the event. I just want to know, ano yung ginawa mo para malaman mo kung may katotohanan na walang utos sa taas? Did you ever communicate with the owners or kung sino man yung taas na sinasabi mo? Ma'am, pinapaliwanag ko nga po, bago po ako naputol, pinapaliwanag ko na mga yung circumstances, sa tingin ko, opinion ko, ay organisadong hindi po pinalabas sa mainstream media yung reaksyon na sandali, may mali ata doon sa sinabi ng ating Pangulo. So it's only your opinion. So you do not have any proof to prove na walang utos galing sa taas kasi yun yung sinabi mo and you're making it factual. So as of the moment, it's just your opinion, correct? Ma'am, wala po ako sinabi na factual. Paulit-ulit ko po sinasabi na it is my opinion. No, kanina po sinabi niyo po kanina na meron kayong nakausap at sinabi na hindi yan na ilabas dahil ang sabi, walang utos galing sa taas. So is that your opinion? Ma'am, wala po ako sinabing may nakausap ako. Oh, so in other words, is that your opinion? Yes, ma'am. It's So my opinion. this is not factual? Yes, So you ma'am. cannot prove itong statement mo na walang utos galing sa taas? Yes, ma'am. Ang sinasabi ko nga po ay paulit-ulit, kanina pa po, ay opinion po lamang ito. Kahit po ako nagbablog po, laging nagre-react lamang po ako sa balita ng mainstream at sinasabi ko pong ito ay aking opinion. At eto lang din ha mga kababayan, gusto ko lang din nalinawin no, na ang ilang bagay tungkol dito sa aking channel. Alam niyo naman na hindi naman ganun kadami din yung mga views ko, no? Pero kahit minsan nalulungkot ako, pero okay lang yon. May mga right time talaga, no? Para panoorin tayo ng tao na para malaman din nila yung mga opinion din natin, yung mga opinion ng ibang tao.
Kasi hindi naman ako nagba-vlog para makipag-away o makipagdebate sa kahit kanino. Yun ang akin ay ilalabas ko lang din kung ano yung mga nararamdaman ko or ano yung napapansin ko, yung opinion ko, yung reaction ko tungkol sa gobyernong ito. Sa channel na ito ha, wala pong fake news. Kahit panoorin nyo lahat ng mga videos ko, wala pong fake news doon. Lahat po ay binabase ko po sa mga news at sa mga napapanood ko na video na talagang yung kinukuha ko na source ay talagang sa mga mainstream media din. Yung mga napapanood ko din ng mga credible no, na mga sources. Bilang isang mamamayang Pilipino, opinion na hindi po napaka-harsh. Yung iba kasi nagbabad, ano sila, di ba? Alam niyo naman yon. Tapos yung mga iba naman, yung parang galit na galit sila. Kasi ako din naman na bilang isang ordinaryong tao, hindi din ako naglalabas ng mga harsh din na mga sasabihin, no? Kasi hindi naman natin kilala yung mga iba-ibang tao. Kung siguro dito sa bahay namin, minsan nagaganyan ako, pero dito sa mga maraming nanonood, kasi may mga bata din na nanonood, no? May mga minor de edad din na nanonood. So hindi tayo dapat or hindi pwede na magsasabi tayo ng mga maling impormasyon. Kasi kung ano yung mga napapanood nila, pinaniniwalaan din nila yon, di ba? So may kung meron din silang maririnig na mga pangit, na mga sinasabi ng mga vloggers, parang ma-adapt nila ba yon? Parang masundog nila ba, di ba? So kailangan maging responsable din tayo sa ating mga content, di ba? Ang layunin ko lang po dito talaga sa aking channel ay magbigay ng mga reaction or opinion o pagsusuri sa mga nangyayari sa ating bansa. So hindi ko po tina-target ang kahit na sino man. Hindi po tayo napapakalat ng fake news. Yun po yung lagi kong sinasabi. Ang bawat opinion ko ay based sa mga facts at news na nakikita o napapanood ko sa media. At syempre, may respeto din ako May respeto ako sa lahat ng mga pananaw. Hindi ako nakikipagdebate. Kung nagbabasa ko ng mga comments, hindi ko kailangan na mas sobrang magalit sa mga nagko-comment or mga nagagalit o mga anong sinasabi nila dyan sa mga comment section na yan. Kahit sa Facebook ko. Kasi, kahit may mga harsh na mga comments hindi ko talaga as in na pinapatulan kasi iba-iba tayo ng opinion. Iba-iba din ang mga politiko na gusto natin, di ba? Pero dapat may limitasyon, di ba? Na-realize ko na ganun po talaga pala ang personality nila. Bakit? Kasi nilalahat po nila ang vloggers at influencer na tila mga hindi profesional o di kaya lagi nagpapakalat ng fake news. Ulitin ko, wag po natin i-generalize ito. Dahil meron namang vloggers na matino, meron din namang mainstream media na nagpapakalat din ng fake news. So sana po wag natin i-generalize ang salitang fake news o yung salitang bayaran. Salamat po.